starter canter pang 4D 33. Problema nito pag ini-start mo umiikot lang, ayaw siyang kumagat sa flywheel, ring gear, ayaw siya kumagat, kaya ayaw mag-start yung sasakyan. Dahil dito nabungi kasi umatras ito, natanggal yung lock dito sa loob sa may bindix. Ito, binuksan na natin. Itong tinatanggal ko, ito yung takip nung nasira, takip nung lock, bindix lock nya kasi tumalsik siya. Ito, hinabitan ko na to ng bago, tinanggal ko lang kasi chinek ko yung washer sa loob, kasi doon ko lang sa balihan to inasimbol, kinabitan. Kaya pag uwi dinouble check ko kasi magpalit ako ng dalawang tornilyo dyan na maliit. Mamaya papakita ko yung yung nasira dyan, kaya siya umatras. Nung umatras yan, nakalas yung lock dyan, pumunta dun sa may field coil, kaya na-grounded. May sugat pero okay pa, gumagana pa, hindi nasunog. Lang, may spark. Pati yung lock may spark din yan, pero pwede pa kasi mahirap maghanap ng pyesa nito na yung ito lang, yung cover lang dito. Wala masyado mabibiling bago, kaya bili ako ng surplus niyan, yung cover tsaka yung parang washer nya. Yung lock binalik ko na lang kahit may spark, pero hinasa ko na yan, okay na siya, pwede na. Kasi pag walang lock to, mangyayari dyan, pag tinulak siya ng fork papunta sa flywheel, yung pinion drive nya, nasasama tong puwet nya. Pag walang lock na hahatak yan, kaya minsan pagbalik hindi yan masintro balik dyan sa butas, kaya kumakalang dun sa flywheel, kaya nangyayari na butas yung labi na yun dun sa dulo. Ayan, ito yung lock niyan. Ayan, yung lock dyan. Nakita ko din yung mga nasunog, nakakabit dito. Yan sa may loob na yan, dyan dyan tumama yung lock nung nakalas. Ayan, tsaka yung cover nya, umispark yan sa loob, pero hindi naman na puruhan, kaya okay pa siya. Ito yung lock nya, yung cover, lock cover, yan sunog na yan. Tapos ito yung bago, ito, yan yung pinalitan ko dyan, kasi yan tanggal yung dalawang tornilyo nya, umangat din siya, tapos dyan dumikit dyan sa may field coil na yan, kaya nasunog. Ayan, sunog siya, kaya umaandar siya, ayaw siya kumagat dahil yung lock kumalas na, hindi na sentro yung yung nabungi na yan, kaya sa nabungi dahil wala na sa align, dahil natanggal yung lock dito. Yun, wala na, hindi na nakasentro yan, hindi siya simentro, kaya gumiwang, tinamaan yung housing niya dun sa may pinion gear.
nabasag. Dahil dyan, no, yung lumihis yan. Kasi pag binira siya ng fork, aangat siya. Pagbalik, aangat siya, nakatikwas, tabingi, kaya ayaw kumagat doon sa flywheel. Ito, ibabalik na natin yung cover. Lock cover to ng Bendix drive nya. May dalawang screw yan dyan. Bago pa tong starter na to eh. Iwan ko ba ba't umatras siya. Kasi mahinang klase ng starter to, kaya umatras. Ayan, screw na yan. Ay, hinigpitan ko na siya ng tudo yan. Yan. Alalay lang naman yan. Hindi naman masyado kasi baka malustred naman kasi aluminum lang yung tinutornilyuhan ko eh. Tinutornilyuhan yan. Aluminum lang katawan yan. Okay. Ito pa. Ayan. Ngayon, okay na to. Sasalpak na natin tong field coil. Okay, ito na. Salpak na natin to. Tornilyo, higpitan natin tornilyo nya. Yung dalawang 10mm na bracket bolt. Ito yung maghihigpit sa kanya. Lumilihis pa, mukhang ayaw pa pakabit. Ito kasi talaga lagi yung problema nung yung sa mga canter, yung ganitong starter. Problema niya lagi yung lock na yan dyan. Pag ini-start mo yung canter, yung ganito yung starter, parang kumakapyos. Yan. Yung sira niyan, kung hindi ganito, yung sira niyan yung sa flywheel, may bungi na. So, kagabit na natin yung solenoid switch nya. Ito yung sumisipa, nagahaltak, naghihila nung starter fork nya. Ito yung nagpapasipa ng pinion drive nya para kumagat doon sa flywheel ng makina. May dalawang tornilyo yan. Ito 10mm na bolt, dalawa yan. Ano pala to, 8mm lang yung ulo nya, 8mm yung ulo nya. Yan, higpitan na natin. Balance lang yung higpit. Pag higpit mo sa kabila naman, hindi pwedeng diretso. Kasi minsan tabingi, gumigiwang.
Ayan. Starter repair. Diba? Yun lang yung pyesa. Mahal na yung bili natin. Bili ko 100 yung cover na to. Yung lock cover na yun. Sama yung spacer. Nalaglag pa. Nalaglag pa yung washer. Habang binubuo ko kasi to, ayan yung nakaupo, nakikita sa upuan, maraming kwento. Maganda naman gumawa pag ganito, may kakwentuhan ka para hindi ka masyadong mainip. Ang tornilyo nga nito, ano to 13mm yan. Yan. Yung inigpitan ko 13mm ang tornilyo. Dati mga 12mm lang ngayon mga 13 na. Nakakahalata na talaga mga pyesa ng gawa ng China. Halos pyesa ngayon puro China na. Ito, titesting natin to. Yan, ground yan, galing sa charger. Naka 24 volt yung charger natin. Yan, yung dinidikit ko sa katawan, ito, positive to. Titesting natin. Kahit may spark yung coil niyan, okay pa siya. Hindi pa grounded. Ayan, sumisipa, gumagana yung solenoid switch. Yan, ito naman yung sa niya. Armature yung sa isa. Ayan, direct na natin. Pa-start. Ayan, okay na siya. Diretso na ang tulak. Ayan. Dito mo lang idikit yan, no? Sa katawan yung isa yung ground. Tsaka isabay mo yung sa battery niya, tsaka yung sa start. Ayan, isabay mo ng dikit yan. Sisipa yan, sabay ikot na. Kasi yung solenoid switch niya, yun yung nagpapaikot sa kanya. Nag-i-switch nung armature para umikot. Kapit na natin to. So yung kakabitan natin tong canter na mandirigma. Mandirigma ito, yan. Tingnan mo naman. O, di ba? Ganito lang to, pero saka lang pa to magbiyahe. Yan, ilipat na natin yung CCTV natin sa taas. Ito. Kapitan natin Ito dito. na siya, oh. Kabit natin Ito. dyan. Pasasakay muna natin sa taas para kasi lagi na lang sa baba eh. Sakay naman natin sa taas. Doon natin kabit yun, doon sa may butas na yun. Doon yung kabitan. Ayan. Umilalim na ako rito. Ayan. Hindi sa ilalim ang daan nito. Ayan. Ayan. Tiis-tiis lang habang may mga pumapatak na particles. Particles. Ayan. Sasalpa ko na yan dyan. May dalawang tornilyo na yan. Nakalaksan niya. Dalawang 17. 17 yung tornilyo. Tapos may isa yan na 14mm sa may bandang gitna. Yan yung tornilyo na gold sa kanya. Tapos nung sa baba, napakapit na natin. Dito naman tayo magpakapit sa taas niya. Ito. Diyan yung isang 17mm na bolt. Kakabit natin dyan. Okay. Kapa lang. Habang sa makapa yung
kabitan. Yan. Pagagat lang natin yan. Okay. Kabitan natin to ng pangmalakas na higpit. Ayan, para hindi na siya pumalag. Kasi baka pag lumuwag na naman matutuluyan na tong starter na to. Ayan. Ayan. Hindi na yung pabalag. Doon naman tayo sa ilalim. Higpitan natin ng todo doon para hindi rin umatras yung tornilyo sa ilalim. Okay. Okay na, higpitan na natin. Ito, 12-13 mm. Higpitan natin para hindi na rin papalag. Ayan. Yung ano niya, sunod natin yung start. Sa start niya may tornilyo yan na 7 mm. Ito yung wire niya. Ito yung sa start. Ayan, pasok natin dyan. Tapos ito tornilyo natin dito. Ayan, kapa-kapa ulit kasi malit ang butas. Okay na yan, pwede na natin i-start. Ayan, pwede na natin i-start to. Testing na natin. Ayan, start na. Okay na. Tulog na ito. Kinig-kinig mo Panginoon kasi bago nga ang dami na ito talaga. Kailangan natin driving pump. Okay na, ayos na, umandar na yung starter natin, na-repair na. Ayun, titesting natin. Start natin ulit kung ayos na ba. Gumagana yung RPM niya. Pag nag-wear ka, pagramdaman na lang yung ingay. Hindi nakatanggal tong ano niya, yung intake manifold hose niya sa may cleaner. Tinanggal ko siya, nakaharap sa may kabitan ng magkikabit ka ng tornilyo ng starter niya. Okay
na. Na-repair na natin ang starter niya. Group na. Okay na mga guys. Please like, share, subscribe. Tapos comment kayo kung mayroon kayong ma-comment. Okay na. Para kasunod kung may problema, may kulang, dagdagan.